Sa mga nagtatanong po, gaano na po ba katanda ang mundo natin? Natatanong po ako niyan. Pero, syempre, I believe this is the right time na sagutin ko na po, no? Ang mundo po ay, teka, umpisahan natin. Si Abraham, nung sinilang si Abraham 2,000 years after the creation. So, 2,000 years. From Abraham to Jesus Christ is another 2,000 years. Hindi po ba? Alam naman natin yan. So, 4,000 na yun. From Jesus Christ to our world right now, present world, 2,000 years. So, according to the Bible, ang mundo ay 6,000 years. Kaya yung mga nagsasabing billions of years, billions of that, wait a minute, teka muna. Parang iba yan. Okay, iba yan. Sabi ng mundo, ganito. Pero ang sabi naman ng Bible, ganito. Kanino kayo maniniwala? Kanino kayo lalagak ng faith ninyo? Saan kayo huhugot ng faith ninyo? Aba, siyempre sa Biblia na po ako. Amen. 6,000 years is a very long period of time, mga kapatid at kaibigan, mga kababayan ko. Hindi po yan kahapon lang. Matagal na po ang mundo. 6,000 taon na po ang mundo na nag-i-exist. So, yan pong gusto ko pong sabihin po sa inyo na ang mundo pong ito ay matanda na, no? Pero, ingat din doon sa mga nagsasabi na ang mundo raw ay mga billions of years, may mga ganito, may mga ganyan. Maski saan mo pong tignan, no? May mga tao talagang ikukomplika ang Bible. Like si Charles Darwin. Do you remember Mr. Darwin's, anong tawag dito? Tayo raw ay galing sa monkey, evolution, sabi niya. Naniniwala ba kayo noon? Payag kayo na galing kayo sa unggoy? Di ba? Papayag po ba kayo na galing kayo sa monkey? Of course not. Ako ay kawangis ng Panginoong Jesus. Basahin niyo sa Genesis chapter 1 verse 26. Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Nag-uusap po ang Holy Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. No? Yun ang nakalagay sa Bible. At ito po yung mundo natin ngayon, tumataliwas sila sa Bible. Galing-galingan ng mga tao. Hindi sila magaling. Galing-galingan lang. Mas magaling pa rin ang mga Kristiyano. Mas hinahangaan ko pa rin ang mga Kristiyano. Well, ang nasa Biblia, yan ang katotohanan. So, again, nilangin natin ang mga tao ayon sa ating wangis. Ang nag-uusap dyan ang Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pagbabasahin mo sa 27, Genesis 1:27, at nilalangan nila ang tao ayon sa kanilang wangis. So, walang contradict. Amen? Hindi tayo galing sa monkey, hindi tayo galing sa unggoy. Alam mo ang mga tao, pinanganak po tayong lahat under sin, sa kasalanan. Nandun yung sin nature. Hindi po yan matatanggal hanggang hindi mo kinikilala si Lord Jesus Christ. At again, kasama po sa sin nature ang pride. Pride, no? At kasama po dyan yung galing-galingan. Pride yan eh. Kaya ko lahat yan. Magaling ako, di ba? Walang pwedeng umano sa akin, kumontra sa akin. Gagawin ko ang gusto ko. Ganyan ang tao. Pero ito po gusto ko sabihin sa inyo. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, anyone who is in Christ Jesus, he is now a brand new person, a new creation. The old has passed and behold, the new has come. Amen? Kaya kung Kristiyano ka, wala kang ibang pagtitinginan o pagtitignan ng mga katotohanan maliban sa Bible. At ang sabi ng Bible, 6,000 years ang mundo, pagbibilangin natin, yun ang paniwalaan natin sapagkat yan ang nasa Biblia. At lahat po ng nasa Biblia, nagkatotoo na. At marami pang magkakatotoo. Or should I say, meron pang ilan na magkakatotoo. Yun nga po, anytime now, rapture na. Mapanghahawakan natin ang salita ng Panginoong Hesus, mga kaibigan. Kung may dapat tayong pagkatiwalaan, ang Panginoong Hesus Kristo lamang. Sapagkat sa Kanya nakatitiyak tayo na tayo ay laging ligtas at mga pinagpala. God bless.